And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot Saluwat see. akong kamo gina-welcome diri sa another episode naman nga aton pagatunan diri sa Gospel Network Ministry ang pagkaon o kon ang mga kinanglanon naton agud ma-build up ang aton nga ikayong lawas. To be specific, the topic that I'm going to discuss with you is the food that is good for us. Dahil kadalasan yung pagkain na ating kinakain ay naging sanhi ng ating pagkakasakit o minsan ito din yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng magandang pangatawan. Whether you believe it or not, the large part of a health decline is the food that we are eating. It depends upon sa pagkain na ating kinakain. At kung pansinin natin ngayon, nowadays, people are, nasa 70 to 80 years old lang yung mga matatanda natin. Minsan, marami din yung mga complication, mga sakit sila, at minsan hindi yung iba nakaabot sa ganyang edad. Did you know nga sa Biblia, yung mga tao noon ay matataas yung kanilang edad. For example, sa Genesis 5:27, ito ang pagkasabi, so all the days of Methuselah were 969 years and he died. Yun ka taas ang edad ng tao sa banal na kasulatan. Dahil na rin siguro malaking factor yung kanilang kinakain, yung pinapasok dito sa katawan natin. Kahit sa mga personal natin na mga experiences, mga kaibigan natin, malaki talaga yung dahilan ng pagkain na ating kinakain sa ngayon. Dahil sa ngayon, alam naman natin na lahat na halos na kinakain natin ay may mga gamot at yung mga preservatives. Maliban na lamang kung yung mga pagkain natin ay doon galing talaga sa bakura natin, tayo nagpa-process, tinatanim natin, tapos kinakain natin. Alam natin na sigurado tayo na yung mga pagkain na kinakain natin ay healthy. Sa Biblia, may binanggit ang Diyos patungkol sa pagkain. Nung una niyang nilikha si Adan at saka si Eva, ay pinagkalooban ng Diyos ang mag-asawa na ito o He provided the manual where sila na mag-asawa, alam nila yung mga pagkain nila o alam nila yung mga kakainin nila. Dahil ang Diyos mismo ang nagbigay ng mga pagkain para sa kanila. Sa Genesis chapter 1 verse 29, ito ang sinasabi niya, and God said, see, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields and seeds, to you it shall be for food. Yung mga pagkain ng mag-asawa ni Adan at saka ni Eva, simple lang. Yung mga prutas at saka yung mga butil o yung mga herb, yung mga gamhon sa Ilonggo pa, yung mga pananim na nagbibigay ng may mga binhi. Ang purpose nun is to reproduce para magdami yung mga ganong klase ng mga pagkain. Nung sila ay ipinilabas sa Garden ng Eden, idinagdag na lang ng Diyos yung pagkain ng vegetables. We know the story at the creation. So parabagang pag tayo bumili ng bagong sasakyan, mayroong kasama yung manual ng sasakyan na yon. Yung capacity ng sasakyan, yung consumption ng bawat litro na fuel niya. Minsan, manual na yon nag-i-indicate kung anong klaseng fuel ang, for example, gasoline ba o diesel. Pagkatapos meron din yung capacity ng sasakyan. Hindi rin maganda pag kahit na gasoline yung kanyang gatong ay pasumbrahan mo o maapaw ba. Hindi rin maganda sa sasakyan yon. Of course, hindi rin natin ginagawa yan. Pero yun ang pagkahantulad ginawa ng Diyos si Adan at saka si Eva. Binigyan niya sila ng listahan na ito yung mga pagkain na dapat ninyong kainin. Yung mga animals were created, for example, the fifth day, ang Panginoon ay lumikha ng mga ibon at saka yung mga isda sa karagatan. At pagka-6 na araw, 6 days, second part yung tao ginawa niya. Yung unang bahagi nun ay ginawa ng Diyos yung land animals. Land animals were created but not meant to be food for Adam and Eve. Hindi talaga intensyon ng Diyos yung mga hayop na yon para maging pagkain ni Adan at saka ni Eva. Kaya makita natin sa umpisa pa lang, at the beginning, ang Diyos ay mayroon ng pinagkaloob na pagkain para sa atin, sa tao. At nakita ng Diyos kung anong nararapat na pagkain para sa katawang ito. Sa Biblia,
ay maraming mga bagay-bagay na minsan nagkakaroon tayo ng confusion, especially sa pagkain ngayon. Dahil ang sinasabi ng iba, as long as ginawa ng Diyos yan, ay pagkain yan. So, hindi din naman ganon ang pagkasabi ng Biblia o yung pagkasabi ng Diyos sa atin. Kailangan din natin na maggugol ng panahon, sapat na panahon para pag-aralan. Kaya dito tayo mag-aral sa particular na topic na ito. At alam nyo ba na may mga doctors din o manggagamot na noong una ay hindi sila particular sa mga pagkain na prescribed ng Diyos sa banal na kasulatan? Well, later on, they realized and they found out sa banal na kasulatan na may mga pagkain pala talaga ang Diyos na pinagkaloob sa tao na yun ang kainin at ito yung hindi mga dapat kainin. There are many, even doctors, change their lifestyle and diets according to the biblical laws and their health improved dramatically. Yung mga sinasabi nila na nagbago sila ng lifestyle, nagginto sila ng pagkain ng ganyan, at nagginto sila ng pag-inom ng ganito, at paggamit ng ganyan, paggamit ng ganito. At may mga pagbabago, hindi lamang pagbabago, kundi malaking pinagbago sa kanilang pangangatawan. In the Bible, there are certain foods that God says we should not eat, which God calls unclean. Dahil ang hindi talaga, ulitin ko, dahil hindi talaga purpose ng Panginoon na gawing pagkain yung mga hayop na ginawa niya para sa tao. Kailan ba natuto yung tao o kailan ba ang tao nagsimula kumain ng hayop? Actually, based sa story ng flood, pagkatapos na sila, Noah and his family, ay lumabas ng arka, wala silang makita na mga halaman, mga bungang kahoy, o kahit ano pang mga pananim sa paligid nila dahil yun ay nasira ng baha. Doon nagsimula na ang Diyos ay nagpahintulot sa kanila na kumain ng mga hayop. So bago pa man nagkaroon ng baha o nagkaroon ng flood, ay binigay ng Diyos yung mga palatandaan, pagkakilanlan sa mga malinis at hindi malinis. Itong pagkasabi niya sa Genesis chapter 7 verse 2. You shall take with you 7 heads of every clean animal, a male and his female. 2 heads of animals that are unclean, a male and his female. So, yung mga malilinis, 7, at saka yung hindi malinis ay tig-2. The complete list of that animals are recorded in Leviticus chapter 11 and Deuteronomy chapter 14. At ito ang sinasabi doon sa book na yan, 14 verse 6. And you may eat every animal with cloven hooves, and that chew the cud among the animals. May pagkakilanlan, yung sabi ng Diyos, sabi niya, makain nyo yung mga hayop na baak ang paa at saka ngumunguya. Hindi yung ngumunguya dahil sa kumakain siya. Ngumunguya siya kahit wala siyang kinakain. Yun ang ibig sabihin ng Diyos sa sinasabi na chew the cud. The camel, 7 and 8, the camel, the hare, and the hyrax, for they chew the cud, but do not have cloven hooves. They are unclean for you. Sabi ng Diyos. Sabi ng iba, sinasabi ng mga Seventh-day Adventists na hindi daw pwedeng kainin yung ganito. Hindi yun ang siguro ang pagkaintindi ng marami sa patungkol sa Seventh-day Adventists. Yung Seventh-day Adventists di naman kasi Bible-based, yung kahit yung patungkol sa pagkain at sa lahat ng mga bagay-bagay na tinuturo ay founded in the Word of God. So ito yung mga isa sa mga tinuturo natin na napagkit sa Biblia, sa salita ng Diyos, at ito yung ibinabahagi ko sa inyo patungkol sa pagkain ng mga malilinis lamang na mga hayop. This means, sa mga teksto na yon, nangahulugan that according in the Bible, there were land animals we should avoid eating. Kailangan natin iwasan ang pagkain ng ganitong klase ng mga hayop. So, nagsabi, sabi ng Diyos, sa Leviticus 11:27, mga hayop which will go on fours that are flesh and carrion eaters. Kung sila yung mga hayop na kahit na patay na hayop, kinakain nila, para bagang wala silang pinipili. Yung minsan, kahit na mabaho na, ay kinakain pa rin nila. Yung mga hayop na ito, ang sinasabi ng Diyos na i-avoid natin o iwasan natin upang hindi kainin. Yung mga katulad na mga aso, yung mga pusa, at saka wolves, at saka lions, at marami pang iba.
Katulad naman sa mga gumagapang, creeping things and scavengers. Example nun, lizards, snakes, and moles, snails, mice, and etc. Parang hindi naman talaga nararapat sa mga hayop na ito na kainin. Kasi makita mo pa lang, parang hindi naman talaga pagkain yung mga ganitong klase ng hayop. Deuteronomy chapter 14 verse 6, land animals that are suitable for eating are animals which both chew the cud and have cloven feet. Dalawa lamang yung pagkakilanlan sa mga malinis na hayop. Sabi ng Diyos, hindi kayo malito, hindi kayo mawala, kundi ito lang yung mga pagkain na sa land animals na pwede nyo kainin. Yung mga hayop na may baak ang paa at saka yung ngumunguya. Minsan inisip mo, sa unang tingin pa lang, yung pagkakakilanlan, pagkakaiba ng mga malinis at mga hindi malinis na hayop, yung parang bagang personal na ipinagbabawal lamang ng Diyos, yung parang gusto niya lang na hindi tayo magkain ito. Para may inisip natin na parang may personal na intention ng Diyos, bakit hindi niya. Isip natin na ipinagkait ng Diyos sa atin to, yung mga bagay nito na kainin. Para bagang inisip ng iba na linilimitahan tayo ng Diyos sa kung ano ang gusto natin. Alam niyo, ang Diyos ay may malalim na dahilan. At ang Diyos ay matalino bakit niya hindi ipinapakain sa atin ang ganitong klase ng hayop. So for example, yung wala naman halos pinagkaibahan sa kabayo at saka sa baka kung ang pag-uusapan ay ang kanilang pagkain. Basahin natin diyan sa slide. Sabi niya, why should a horse, for example, be unclean just because it doesn't fulfill the criteria of parting the hoof and chewing the cud? Para bagang sabi natin ay parang wala rin pinagkaiba iyon sa hayop, sa kabayo at saka sa baka in terms of kung ano yung kinakain nila. Yung pinagkaibahan lang ay hindi nakapasok sa kriteria yung kabayo dahil hindi baak nga yung paa niya. Pero ngumunguya yun din naman yung kabayo. Well, mga pinalangga o mga minamahal na kaibigan, kapatid, God is too wise to be mistaken. Science and scientific evidence support for God's wisdom. Ito yung mga patunay na mismong science nagsasabi na may wisdom doon sa pagkasabi ng Diyos, hindi lang sa pinagkait niya sa atin na itong mga hayop na hindi natin kainin, kundi for the good of us all. The difference lies in the digestion. The cow's stomach contains, ito yung pinagkaiba nila. The difference lies in the digestion. The cow's stomach contains 4 rumination compartments. Pag pinag-aralan mo sa internet yung cow biology, you will see na malayo talaga yung kanilang pinagkaiban. At maintindihan natin sa tulong ng science kung bakit ipinagbawal ng Diyos sa atin na kainin itong klase ng mga hayop. May 4 na compartment yung cow, ang sabi ng science. Sabi na rumen, omasum, reticulum, at abomasum. Anong ibig sabihin ng mga ito? Sa article na yan, ang sabi na, in its compartment, various kinds of bacteria help to digest grasses and grains. Ito yung original mga pagkain sa tao. Pag na-notice nyo, yung shape o kung yung hugis ng ating ngipin ay kaparihong hugis sa ngipin ng mga clean animals. Dahil yung ating ngipin din naman ay designed for that purpose. Yung mga aso, pusa, daga, at saka foxes, at saka lions, matutulis yung mga ngipin nila is talagang mga carnivorous yung klase ng ganyang mga hayop. So may purpose ang Panginoon bakit niya ginawa na magkaiba yung ngipin ng baka at saka yung lion. At saka yung ating ngipin ay magkapariho sa design ng mga hayop na malilinis dahil yung ating ngipin ay dinisenyo ng Diyos para sa pagkain ng mga ganyang klase ng pagkain. Yung una, original na diet natin ay yung mga grains and beans at saka yung mga prutas. So grasses and grains, harmful bacteria, parasites, toxins are broken down more completely and have a smaller chance of reaching the flesh of the cow. See? Yun ang ebidensya na pinapakita ng science sa atin. Bago pa man dumating yung bakterya na maaring pumunta sa laman ng baka, ay pinapatay na doon sa mga compartment na yon. Parang pinifilter na doon sa loob na yon, sa 4 na compartment na yon, ay pinifilter na hanggang
wala ng halos bakterya na pumunta doon sa laman o sa karne ng baka. Pag kinain natin, ay may malinis na siya kumpara sa ibang mga hayop. At saka makita natin sa ibang hayop, if you have time, you can search it in Google, yung horse biology at yung reasons kung bakit ganyan ang pagkasabi ng Diyos sa mga klase ng hayop na ganito. Lubos natin maintindihan ang pagkasabi ng Diyos sa mga unclean at mga clean animals. Deuteronomy chapter 14 verses 7 and 8. Also the swine is unclean for you because it has cloven hooves, yet does not chew the cud. You shall not eat their flesh. Hindi nyo kakainin yung kanyang karne, yung kanyang laman, or touch their dead carcasses. Sabi ng iba masarap sana yung baboy At saka paborito ng mga mararami yan. Alam nyo ba na yung baboy, sabi sa Ask USDA GovS article, what is the most consumed meat in the world? You will be surprised dahil sabi dan, did you know that the pork is the most consumed meat in the world? According to the Market Watch, halos marami ang kumakain ito. And China is the world's largest pork consumers, 53 million tons in 2019. Pag tinignan mo yung hayop na ito, yung baboy na ito, parang wala ka rin makita na dumi. Parang hindi mo makita na parasites, bacteria. Pero pag tinignan mo doon sa mga nakadiscover, sa mga doctors natin, ay mas maintindihan natin na mas risky o mas dangerous yung pagkain ng laman ng hayop na ito. Hindi lamang ang Diyos ang nagpapatunay, kundi sinuportahan ng science na tama ang Diyos, may wisdom sa Diyos nung siya ay nagsabi na hindi ito malinis para sa inyo, so hindi ito pagkain. Ito ang mga iilan na nakita ko doon sa internet, sa parasites na nananahan sa loob o sa laman ng baboy. Hindi namamatayan kahit kaano mo matinding pagluto, kahit magluto mo sa ng maigi, hindi namamatay yung mga parasites na nandyan sa loob ng laman ng baboy. Sabi ni Dr. Axe, the nutritionist, sabi niya, problems with pork dahil chimichurris yung kind of parasites na nanahan sa loob ng laman ng baboy. At kapag kinain ng tao, ay matransfer yung klase ng parasites doon sa tao. Swine flu in humans. Naalala nyo na mayroon tayong ganitong klaseng virus na nakaraan ng mga taon? Sabi niya, trichinosis dangerous. Ito yung klase ng parasites nga na hindi namamatay kahit sa pinakamainit pa na proseso mo siya lutuin. At saka marami pa. Increased cancer risk from bacon and other processed pork. Pigs harbor common viruses and parasites. Harbor in the sense dito yan sa loob yan ng kanyang katawan. The pig's problematic digestion system dahil doon sa kanyang digestion. Hindi yan katulad sa baka na mayroong 4 na compartment yung pag-digest niya. Dito makikita natin, maliwanag sa atin yung mga reasons, kadahilanan ng pagbawal ng Diyos sa pagkain natin sa ganitong klase ng pagkain. Hindi sa kung anong gusto natin, kundi sa kung anong gusto ng Diyos para sa atin. At ang purpose nito ay para magkaroon tayo ng magandang pangangatawan at malayo tayo sa mga sakit dala ng ganitong klase ng mga hayop. Sakit na nagsimula na pinagmulan ay sa pagkain ng ganitong mga klase ng mga hayop. There is a reason. That's why. Hindi makapagtaka na may reason ang Diyos na sinabi niya calls the pig an unclean animal. Sa 3 John 1:2 ang sabi niya, Love, I pray that you may prosper in all things and be in health. Yung pagnanais ng Diyos magkaroon tayo ng magandang pangatawan. Kaya ingatan natin yung ating katawan. Dahil ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pagkain upang tayo ay hindi magkasakit, lalo na sa mga klase ng pagkain na ganito. So maliwanag ang sinasabi ng ating pag-aral ngayon na ang banal na kasulatan ng Biblia mismo o ang Diyos mismo ang nagsabi, hindi lamang yung mga simbahan kaangay ng Seventh-day Adventist Church ang nagsabi nito, kundi ang Diyos mismo, maliwanag na siya ang nagbawal ng pagkain nito dahil sa ganitong mga kadahilanan. Sa sunod na pag-aaral natin, part 2, ang pag-aaralan naman natin yung pagkain
yung mga pagkain na pinintulot ng Diyos tungkol pagkain doon sa tubig at o yung mga isda, to be specific. Yun ang pag-aaralan natin sa susunod na presentation part 2 sa sunod nating pagkikita muli. Thank you muli sa inyong pakikinig and God bless you.